Bakit? Personally, tsaka in principle, I do not advise na magpakasal kayo on paper. Explain natin. Again, super disclaimer, hindi po ito religious, hindi po ito righteousness, at hindi po ito morality page. Yung page ko po, pang real life lesson. Tuloy natin. Makinig kayo maigi Imagine this Let's say magpakasal kayo by 25 years old. Sabihin natin 25 years old kayo magpakasal. Ibig sabihin nun, yung kapartner mo, yung magiging asawa mo, ay meron 20 years worth. Again, 20 years worth ng learned behavior na hindi mo naman alam. Imagine nyo ba? Again, 20 years ng pag-uugali, ng mga nakasanayang habit, mannerism, routine, whatsoever, na hindi mo pa alam. Let that sink in. Imagine nyo na, di ba? So ngayon, magugulat ka pa ba kung bakit naghihiwalay at di nagkakasundo mga mag-asawa? Yes, sadly, hindi totoo ang love at first sight. Natin i-romanticize tsaka huwag tayong patwitam sa reality. Kaya mo bang sikmurain? Kaya mo bang matanggap lahat ng toyo, lahat ng topak ng taong yon? Again, I'm not saying na huwag kayo magpakasal. What I'm saying is, make sure na kilalanin mo muna yung tao na hindi talaga posibleng mangyari. Siguro bago kayo magpakasal, 3 years. The very talaga minimum, 3 years. Tapos kung pwede talaga, mag-move in together muna kayo, mag-live-in kayo for another year bago nyo pa ituloy yung asal. Promise. Post nga ako kanina ito. Sabi ng Philippine Statistics Authority, for the second consecutive year, 10% less yung rehistrado, nagparehistro na nagpakasal. Diba? Pinaka-advice ko, kung talagang desidido kayo, ayaw niyong papigil na magpakasal, give your relationship a minimum of 3 years and then move in together as in live in together under one roof for 1 year. Okay?